Okay, magandang umaga sa inyong lahat mga small lipo hunters. Bago natin tatalakayin ang topic na ito ay unang-una nagpasalamat ako sa inyong lahat na patuloy na kayong sumaybay sa ating YouTube channel at shout out sa lahat ng ating mga subscribers at mga new subscribers at nagpatulong sa atin. At shout out sa lahat ng nanonood ngayon. Happy hunting mga small lipo hunters at maraming salamat sa inyong suporta. Kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel ay please like and share lang po ang ating YouTube channel at huwag kalimutang i-subscribe sa ang ating YouTube channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating susunod na mga videos. So, let's start tayo mga small lipo hunters sa ating topic ngayon. At base sa inyong nakikita mga small lipo hunters, kadalasan ay ganito ang nangyari sa ating mga hukay. So merong experience ako dito, no? So mayroong nagtanong sa akin, meron silang nakuhang nakitang bolt, no, simento o box o nakasiminto na biglang nawala, no? Paano nga ba biglang nawala? At maraming mga so ganito kasi mga small lipo hunters. Merong nagsabi sa akin na pag-hukay daw nila ito example, no? Base sa inyong nakikita, mga example natin, lagay natin dito, yan, backfill. Sabi ito na backfill. Anong ibig sabihin na backfill? So kung backfill, nahalo-halo nito ang mga maliliit na mga woods o mga dahon o mga uling o iba't ibang mga klaseng bato dyan na halatang hinukay niyan, no? Pag mga tumbok niyan, ang exact digging spot mga 3 feet, example 3 feet, nag-iba na yung kulay. So ibig sabihin backfill. So check ito, no? Check natin. Check ito, no? Check. So pag dating dito mga small lipo hunters, dito sinabi dito merong cover, either simento or kasama na dito ang mga round logs dito banda, dito sa ibabaw meron pa yung round logs, kadalasan round logs. So meron yung round logs. So dito ito backfill dito yung balik tayo mga small lipo hunters, no? So mga maliliit na woods, mga dahon, meron pang ditong kadalasan meron ditong mga uling na maliliit. So gaano ba ang lalim kapag positive na area? So starting 3 to 7 feet, no? 3 to 7 feet mula dito, starting sa ground to hanggang dito. Kung 7 feet, kung balik ang lupa, ibig sabihin iba kasing kulay dito. Minsan may itim dito, minsan magagandang kulay na mga bato, mga yelo o kahit ano, magagandang mga kulay dyan, backfill. So ibig sabihin meron nandyan ka sa saktong digging spot, no? So check ito, no? Sabi ito backfill, check. Pagdating dito sa baba, merong harang, example bato,
Meron kadalasan bato kasi ganyan hinaharang. O di kaya round logs o di kaya yung flat na round logs ganyan. Maari din yung flat. Tapos pagtanggal na to, cover, sabi dito cover, ay matubig na area. Dito tubig na area yan. Yan. At pag matubig na area dito, area, tubig. Meron kasing source yan. So dito, ito yung source niya, water trap yan. So kinuha nila dyan diyan sa river. So ito, reservoir. Gumawa sila ng reservoir dyan. Reservoir. Dyan. So dito. So dito, ano ilagay niya dito? Kasi magkaroon siya ng bar down yan dito pag lagyan nila sila ng daan ng tubig. Nilagay nila yan ang mga maliliit na truso. Dito yan. Truso. Yan. Dyan siya dumaan yung tubig. Parang water trap yan. So sa kaibigan ko, sabi niya, pagtanggal daw nitong cover ay malakas ang tubig na. Tapos nakita nila itong bolt. Itong bolt ito mga small depo hunters, mga kadalasan 2x3 feet, minsan 2x2. Pero naka-slant siya porma. So bakit sinadya niyan mga small depo hunters, no? Sinadya yan mga small depo hunters para hindi nila makuha. So dito yan bolt. So ito na yon, concrete bolts. Tapos ito stone. So posible stone dito. No? Tapos dito. Minsan nga meron pang dito na gaganyan, no. Tapos ang sa labas niyan ay mga stone. Kasi wala kasi itong tubig dito. Wala kasi din tubig dito. Pag magalaw na to, diyan papasok ang tubig. Diyan. Pag mapasok ng tubig diyan, dito papasok siya. Ito pag magalaw na to, bumigay siya dito, yung bato dito na pinatong silalim, kaya mag-slanting siya. Tapos kumagalaw siya, ito na mga after 1 hour o kaya 30 minutes bigla siyang mawala. Bakit? Meron kasi ditong fiber sticks na nakaharang dyan. Kasi mabigat ito kaya dumiretso siya dito. Kaya niyang banggain yan. Bungguin dyan. Yan. Hanggang dito. Dito siya tumigil sa mga matitigas na lupa na may halong mga sand, no? Yan. Buhangin dyan. Dyan. So kung sukatin mo niyan, aabot niyan ng 10 feet o kaya 15 feet yan. Ito. 10 feet. 10 feet o 15 feet. Yan. So, example, yung kaibigan ko, sabi nila, wow, ito na. Kaya, kasi tanghali na, umakyat sila dyan, at kumain dyan, Iba-iba ang kanilang usapan, yung iba ang pangarap, yung iba, sabi niya, pag makuha ito, ay bibili ako ng helicopter. Yung isa naman, bibili ako ng maraming Pagdating ng isang oras o kalahating oras, biglang parang may pumutok dito. Yun na pala ay biglang nawala yung bolt kasi pumunta na siya dito.
slide. Kaya yan. Kaya kahit maraming water pump niyan ang ilagay niyo dyan, lagay dito, water pump ha, water pump. Kadalasan, yung sa kaibigan ko, 4 na yun na receiver, water pump dito, 4 na dyan. Mamitan na nila ng electric na pump. Pero hindi pa rin hindi pa rin, marami pa sing tubig dyan, marami pang tubig. Bakit hindi maubos ang tubig? Kasi meron silang sikreto dito. Yan ang sagot mga small hunters. Di maubos ang tubig, water trap nila ang ginawa. Kahit gaano karami niyong gagamiting water pump, no? Or submer, no? Pag malapit kasi yung bahay, connect mo lang sa kurente. Kahit 5 dyan, dyan, yan. Hindi maubos ang tubig kasi meron silang source dito. So yan, no? Kaya malamang kung ito ay example, ito ilinisan natin. Example ito ha. Yan, hanggang dyan. Example yan, 7 feet lang. Kasi bakit ganyan ang kanilang posisyon, ang kanilang engineering na pagkalagay ng mga binaon nila na kayamanan? Kasi hindi talaga niyan ibibigay nila. Kaya mahirap mga small hunters pag lalong-lalo na yung itong hinukin nyo malapit sa sapa. Yan, puno nito. Lakit sapa niya. Dito kayo naghukay sa gilid. Dito. So yung sapa dito na pumasok dyan, sapa ay nature na tubig niyan, pwede na ring trap niyan. Pwede na ring trap niyan. Kaya mahirapan kayo. Kaya pag matubig na area, huwag kayong maghukay. Pag matubig na area, huwag na kayong maghukay. Basta matubig na area. Mahirapan kayong maghukay. So ganyan nito. So yan ang kadalasan ng maengkwentro sa mga hunter, no. So yan ang problema, no. Pwera lang kung meron kayong locator, dadaan lang kayo dito, example dito. Yan, diretso niyan. Kung iba kayo ng hukay, so i-estimate nyo lang kung ano to ka lalim. Kasi example, kung ito ay 7 feet, mababa siya ng halos ang layo 10 feet. So malamang na to sa 18 feet. Example lang, 18 feet to. Example. So dito ninyo butasin kung kaya ninyo. Yan. So wag na kayong mag-umasan ditong nakakuha pa kayo ng mga backfill na lupa. Wala na. Kasi diretso na kayo dito kung matumbok nyo ito. Yan. So mahirapan kayo dyan. Mahirap talaga mga small hunters, no. Mahirap talaga. Pag meron kayong ganitong na sitwasyon, nakita nyo na, nakita nyo ito, tapos naka-sliding siya, anong gagawin? So marami kayong pera, ang gagawin nyo, pwede nyo tusukin ito dyan. Gawa kayo ng bara or kaya malaki na harang dyan para hindi ito madrumi diretso dyan. Pero kung bako ang gamitin nyo yan ng small hunters, ay medyo mahirapan kayo din kayo. So ang solusyon yan ng small hunters, anong solusyon? Dapat kaya ninyo ito takpan. Ito dapat kaya ninyong takpan ito.
Kasi mapapansin nyo dito cover. Tapos merong tubig dito nga medyo malakas. So pwede kayong magbuhos ng simento, takpan nyo at lagyan ko na ng round logs at buhusan yung simento. Yan ang ibang paraan para in kaso o mag-slide siya to, mag-slide nitong box na to kasi mabigat, pumunta siya dito, in case of emergency pumunta siya dito, at least pwede rin siyang makuha kasi wala nang water trap kasi hinarang nyo na. So yan lang, pero magastos din ang kilalabasan ang mangyari. Magastos din. Kaya kung mag-operate kayo, huwag sa matubig na area. Mahirapan kayo. Starting pa lang 3 feet, tubig na. O paano kaya kung malalim na? So mahirap talaga. So next tayo mga small hunters, next ito naman next na picture. So ganun dito, ganun din dito. So ito din ang kahawig din sa ating kahawig din sa ating picture, no, sliding. Ito hindi to sliding pero ganun din pag matamaan nitong carbon, sinabi nito carbon o either na mga kakaibang nilagay dyan nya, pag matanggal nyo to biglang bumalagta ninyong tubig dyan na malakas, ayun pala ay harang, no? So dapat mag-ingat kayo sa paghuhukay, no? Example dito 4 feet, pagdating ng 5 feet concrete, o di kaya meron pang mga sign dito na under. So concrete tapos pebbles na, yun ang mga stone or gravel, mga graba dyan. Tapos meron nag-starting siya ng tubig, tubig na. Tapos mga 3 feet yata dyan o 4 feet ito, nakita nyo ng bolt, no? Tapos clearing kayo, nag-clearing. So clearing kayo dyan, yan, clearing kayo, nakita nyo to, yan. So sabi dito carbon fiber materials. So carbon, anong ibig sabihin yung carbon fiber? So possible na ilalagay dyan parang maitim na takip o di kaya material na sadyang linagay. Kaya mag-ingat kayo dyan mga small lipo hunters. Meron kasing mga sign yan na nilagay dyan na warning sign, nagpakita na merong water trap. Kaya magmasid-masid kayo mga sa palibot yan mismo lipo hunters, baka may water trap. Once na nakita nyo ng bolt ito, tapos nabuksan nyo itong takip, yan, ito na din ang problema kasi hindi maubos ang tubig dahil sa water trap. Saan nila kinuha yung water trap? Sa creek. Yan. Pwera lang siguro yung creek ay tuyo, pero sa ilalim niyan sumuporta pa rin dyan. Dyan pa rin pumunta. So kadalasan basta meron ng mga water trap, ang mga pinagbaon ay malalim talaga. Ito mga 30 to 50 feet, 80 feet, meron na talaga ang mga water traps, no? Pag mga 7 feet, 4 feet, 5 feet, walang water traps yan wala, no? Pero hindi kayo umasa na mga gold bar yan, no? Bihira lang yan na gold bar ang nilagay yan. Kadalasan coins, mga gemstone, mga jewelry. So pag gold bar ang hanapin nyo, ito ang iisipin nyo, meron talagang water traps. Kahit walang water traps ito, pero naghukay kayo malapit sa sapa,
automatic niyan, yan ang pwede na ring water traps niyan. Pag malapit kayo sa sapa, no? Pwede rin. Lalo na, pag malaking deposito, meron talaga silang water traps para hindi makuha ang itong ginto. Yan. So, yan lang mga small depo hunters ang ating tinatalakay ngayon. At sana'y nakapulot kayo ng aral kung bakit ganito ang disenyo ng mga nagbaon nito at paano ito maiwasan, no? So, paano yan maiwasan? So, magmasid-masid kayo mga small depo hunters, wag dalos-dalos na humukay o patusok-tusok gaya nito. O yan, pag matanggal nyo to, automatic hindi nyo na basta-basta makuha yan, kasi ang water trap hindi talaga yan basta-basta maubos. Kahit maraming water pump submer ang gamitin nyo, hindi talaga basta-basta makuha. Ang solusyon yan, pag matanggal nito, ay hanap kayo ng paraan para matakpan nyo to. Matakpan nyo yan dyan. Kasi ito, round lugs ang nilagay dyan eh. Mga round lugs na pagdating ng panahon na mawala siya. Hindi na siya matigas, yung magkaroon na siya ng crack sa ilalim at doon siya dumadalo yung tubig. So, hindi naman porket ganyan ang disenyo niya, magkaroon din siya ng magkaroon din siya ng bar down yan, mag-bar down yan. Kaya round lugs, ang malilit na round lugs, yan ang kanilang nilagay dyan. Yan. Pagdating ng panahon ay madurog na yan. Yan, madurog na. Yan na dumadaloy ang tubig. Yan. Kung malakas na, so kung kaya yung takpan, takpan niyo. Kung sakaling matanggal niyo tong fiber, ayan ba to? Carbon fiber material. So yan lang mga small depo hunters. Salamat sa inyong patuloy na panonood. At sana'y marami kayong napulot na aral ngayon. At maraming salamat. At shout out, keep safe. Maraming salamat sa inyong lahat. Happy hunting.